dapat ito ay mga complement or adjective. Very good. That is adjectives ang kasunod. Pero, when we say auxiliary or linking verbs, ang kanya pong structure ay ganito guys, na dapat ang kasunod niya ay fellow verb din siya. Again, kapag auxiliary or helping verb, it is used before a main action verb na ang point lang, dapat ang kasunod niya ay isang verb. Sige na ma'am, can you give us examples? Ang examples po natin ng helping verbs or auxiliary verbs ay tatlo. Pinaka-best example ng helping verbs, tatlo. Ano yung tatlo ma'am? Helping. Helping. Letter H. Yung tatlo na ito, letter H din ang simula. Helping. Ano yung example ng helping verbs? Has, have, at had. Again, helping verbs, has, have, at had. Very good. So, pag helping verbs, silang tatlo, has, have, at have, has, have, at had, guys, ang kasunod nila ay mga verbs din. So, ang pattern nila, helping verbs, tapos ang kasunod, action verbs. Sige daw, ma'am. Ano yung example natin, ma'am? Ang example po natin dito, guys, ay ang mga sentences na ito. Mwah, love you. Ang examples po natin dito, guys, ay sentence number 1. He has seen me. He has seen me. Tingnan ang kasunod na word ni has. Di ba may has dyan? Ano ang kasunod na word ni has? The word is seen. Ano ba si seen? Isa siyang verb. Very good. Ibig sabihin, guys, pag has, have, had, ang kasunod niya talaga ay mga verbs. Okay? Has, have, had. Ano ang kasunod? Mga verbs. Again, pag helping verbs, ano ang kasunod? Verb. Pag linking verb, ano ang kasunod? Adjective. So, nakabase po tayo, guys, sa mga sunod. Helping verbs, helping, hahagok. Laban lang. Si Sir Christian John Malinaw Escol. Laban, no? So, that is auxiliary or helping verb. Naman kay mga ads, miss. Oy, sorry guys, kasi hindi ko talaga mapigilan kasi napakaliit lang ng aming bahay. Laban. So, that is helping, has, have, had. Again, helping, has, have, had. Pero, guys, kapag may makita kang has, have, had sa sentence, huwag kang mag-assume na always yan siya na helping verb. Kasi may mga sentences ka tayo na ganito. For example, I have him. Again, I have him. Question, may have ba sa sentence? Yes. Ano ba ang kasunod na word ni have? Ang word natin ay him. Question, si him na yan, isa ba yan siyang verb? Agoy. Isa ba yan siyang verb? Guys, ang answer, no. Si him po ay isang pronoun. So, pag si have, has, or had, ang kasunod po ay hindi mga verbs, sila po ay mga action verbs. Again, pag ang has, have, had, ang kasunod ay hindi mga action verbs, sila po mismo ang action verbs. Agoy. That is, I have him. Have there is an action verb. Another example, tingnan natin. She has the key. Nasa akin ang brilyante. Nasa akin ang susi sa lagusan. Guys, she has the key. Again, take note, pag may has, have, at had, tingnan always ang kasunod. In this case, ang kasunod, si the key. Verb ba yan siya? Si key po ay hindi po isang verb. Isa po siyang noun. So, ibig sabihin, si has dito, isa ba siyang helping verb? Ang answer, hindi. Si has, siya mismo ang action verb. Ibig sabihin, sa ganitong mga sentences, dapat guys, ang ating mata ay maging mapanuri, maging mapamatyag, matanglawin. Kasi, pag hindi ka maging careful sa pagtingin sa kasunod, baka magkamali ka ng sagot. So in this case, you have to remember, pag helping, has, have, had, ano ang kasunod? Dapat verbs. Again, ano ang kasunod? Dapat verbs. And ma'am, hello! Bakit nandyan ang am, is, are, was, were? Kasi po, ang am, is, are, was, were, they are also considered as mga other forms ng helping verbs. Okay, eto na. Medyo confusing na. But don't worry guys, kayang-kaya siya. Ma'am, ano yung point? Ang point nito, pag am, is, are, was, were, magiging helping verb siya kapag ang kasunod niya ay isang verb. Tingnan.
Ma'am, ang sentence, ma'am, tanawa ra good. He is eating. Again, he is eating. Guys, ang eating, isa ba yung adjective? Ang eating, isa ba yung adjective? Guys, ang eating, no, no, no. Isa po yan siyang verb. Ibig sabihin, si is dito na bahagi ng is, are, was, were, hindi po siya linking verb. Isa po siyang helping verb. Again, isa po siyang helping verb. So, be careful with the signs. Sabi pa dito ni Ma'am Kimberly, na pag ipinakita na niya yung red flag, guys, uy, agoy, hindi ito tama. So, mali ang answer. Okay? So, ganyan, guys. Ang ating ang way ng ating pagsagot. Okay? So, when to use the have, has, had as action verb? Kapag ang kasunod niya, mga pronoun, noun, or anything na hindi verb. Okay? Anything na hindi verb. Okay? In this case, again, balikan natin. Is, are, was, were. Isa bang helping verb, ay isa bang linking verb dito si is, sa he is eating? No, no, no. Kasi po si eating, isa po siyang action verb. Ma'am, na-confused na ako, ma'am. It's so confusing. Guys, don't be confused. Kasi kanina, yung linking verb, dapat ang kasunod niya, isang adjective. Okay? Isang adjective. Ibig sabihin, guys, pag ganito na mga question sa board exam, hanapin nyo yung mga verbs. Kapag si is, are, was, were, ang kasunod niya ay isang adjective, linking. Pero pag si is, are, was, were, ang kasunod niya ay isang verb, helping. Pero pag si has, have, had, ang kasunod niya ay hindi verb, ibig sabihin siya po ang action word. Okay? So yan po ang rule natin sa auxiliary or helping verbs. Okay? So guys, kung pwede, screenshot nyo ito na slide para ma-remember ninyo ang ating application. Say for example, practice tayo ha. Balikan natin. Pag ang tinatanong, ano yung 3 most common forms of helping verb? Ano ang ating isasagot? Helping. That is has, have at had. Again, helping, has, have at had. Pero pag other forms of HV, 5. Ano po yung 5? Di ba mga Justin B verbs? Sabay-sabay. Is, are, was, were. Sige. Ano po yung structure ng HV? Ano dapat yung kasunod niya? Adjective or verb? Ano yung kasunod ng HV or helping verb? Dapat adjective or verb? Ang isasagot, dapat verb. Ibig sabihin ng AB dyan, action verb. Say for example, try natin. Sentence 1 or sentence 2. Hanapin nyo dyan yung sentence na siya po ay isang helping verb. Again, hanapin nyo dyan sa between sentence 1 and sentence 2, yung ating sentence or yung ating verb ay helping verb. Hindi siya gumagamit ng has or have or had. Ginagamit niya yung be verbs, just in be verbs. So, hanapin diretso yung kasunod. Again, ang hinahanap ko, dapat helping verb. Saan ba dyan ang helping verb? Helping verb. Helping verb. Saan ba dyan? 1 or 2? 1 or 2? 1 or 2? Saan ba dyan ang helping verb? 1 or 2? Guys, ang helping verb dyan, wala nang iba. Ang dapat kasunod nga isang verb. The correct answer is number 2. Ang sentence na may helping verb. Kasi tingnan natin guys, tanawa. Ang kasunod po ni dito ay isang verb na si studying. Studying dapat kapag English. Pag Tagalog, studying. Or Bisaya, studying. Pero in this case, sentence number 1, ma'am, ang kasunod niya smart. Hello, di ba? Pag adjective ang kasunod ni is, are, was, were, linking verb po yan siya. Okay? So that is 2. Sabi ni Sir Jomar, 2. O, sige. Gets na namin, sir. 2 ang sagot. Another sentence. Try naman natin dito, guys. Si number 3. Si number 3. Tingnan natin. Saan ba dyan na have? Na si have po ay isang helping verb. Tingnan ang kasunod. Tingnan ang kasunod. Ang kasunod ay dapat isang verb. Asan man dyan ang tamang sagot? Is it sentence 3 or sentence 4? Answer. Ano ang answer? Guys, the correct answer is sentence 4 po ang ating isasagot. Ma'am, bakit po? Tingnan si have. Ano ang kasunod ni have dito sa sentence 4? Eaten. Si eaten po ay isang verb. Very good. Eaten. Pero, dito in sentence number 3, si have, ang kasunod niya ay si a dog. Ibig sabihin, dito, si have, hindi po siya helping verb, siya po ang ating main verb. Okay? So, ang tamang sagot natin dito again ay sentence 4. Sabi naman Venus, 4. Very good. So, that is the correct answer. Very good. Palakpakan ang ating mga reviewees, mga FTRCNs. Napakatalino, guys. Magaling. Okay. Next.
Guys, last na lang na type of verb. Ang next na mga topic, madali na lang. So, focus tayo dito. Pag emphatic verb, ang focus po niya ay naga-emphasis. Again, pag emphatic verb, ang focus po niya ay emphasis. Emphatic, emphasis. Emphatic, emphasis. So, ano po itong mga naga-emphasis, ma'am? Wala nang iba. Meron tayong tatlo. That is si do, does, did. Again, do, does, did. Again, do, does, did. Ano ba example, ma'am? Dito, guys. Malalaman mo na ang isang do, does, did ay isang emphatic verb kapag ang kasunod niya ay isang action verb. Again, do, does, did, dapat ang kasunod ay isang action verb. Say, for example, he does love me. Ini-emphasize na mahal niya talaga ako. We do love him. Ini-emphasize na mahal talaga natin siya. He did love me. Ini-emphasize na minahal ka niya. Mahal ka niya, pero in the past. Oh, so that is ang emphatic verbs, guys. Ini-emphasize niya yung ating verb. So, dapat magdudas did ka, tapos may kasunod na verb para meron siyang i-emphasize. Another, she does go to the market. Ini-emphasize na pumupunta talaga siya ng market. They do go to the market. Ini-emphasize na pumupunta talaga siya sa merkado. Another, I did go to the market. Ini-emphasize na naka-add to na siya or nakapunta na siya sa market. So that is ang ating isasagot pag emphatic verbs. Pero, guys, pag lumabas sa board exam, ang sentence na, why did you have to leave me when you said that love would come? Girl, what? OA. Guys, pag lumabas ang sentence na, meron tayong did na ginamit sa sentence, pero ang sentence ay may question mark, kagaya ng, who do you think you are? Running around leaving scars. And, guys, ang tawag sa kanila ay hindi na mga emphatic. Sila po ay mga helping verb na. So, ma'am, another memorize. Guys, kayang-kaya na good. Simple na kaayo. Kapag ang do, does, did, nasa question mark, nasa sentence na may question mark, helping verb sila. Okay? So again, pag ang do, does, did, nasa sentence na may question mark, helping verb sila. Hindi sila emphatic verb. Another, guys, does she have to go? Diba? Dito, she does. Wala ba siya gina-emphasize, guys? Kasi ang focus niya, nagtatanong siya. So pag ang do, does, did, nagtatanong, sila po ay mga helping verbs. Okay? Sila po ay mga emphatic, sila po ay mga auxiliary or helping verbs. Pero, pag, in this case, eto guys, he does that every day. He does that every day. And, do what makes you happy. Tingnan natin ang example dito. Si does, may kasunod ba siya na verb? Si that verb ba yan? Hindi. Si do, guys, kasunod ba niya na si what ay verb? Hindi. So, pag gumamit ka ng do, does, did, na ang kasunod ay hindi verb, sila po ay mga action verb na. Agree. Laban. Okay. Again, laban. Okay. Balikan natin. Pag ang do, does, did nasa questions, helping verb. Pag ang do, does, did, walang kasunod na verb, action verb. Okay? So, that is action verb, guys. So again, ang point ha, pag interrogative yung sentence, ibig sabihin may question mark, si do, does, did, helping verb. Pero pag si do, does, did, nasa isang sentence na ang kasunod ni do, does, did ay walang verb, hindi verb, ibig sabihin action verb siya. Say for example, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Guys, tingnan natin ang sentence. I did my best. Si my best, verb ba yan? No, no, no! Ibig sabihin, isa po siyang action verb. Okay? So that is ang ating emphatic verbs. Again, emphatic, do, does, did, dapat ang kasunod ay verb. Pero pag ang do, does, did nasa questions, helping verb. Pero pag ang do, does, did, walang kasunod na verb, action verb. Okay? So yan po ang ating mga different kinds of verbs. Ano nga ulit yung lima, guys? Ano yung ating limang verbs? Sabay-sabay we have regular, irregular, linking, helping, emphatic. Sabay-sabay, regular, irregular, linking, helping, emphatic. Again, regular, irregular, linking, helping, emphatic. So, kamusta ang ating mga brain? Ay, ang ating mga brain. Kayang-kaya ba ba? Ang ating kasagutan ay
Opo, ate. Dapat opo, ate, guys. Sige, try natin sa board exam ng mga questions, guys. Okay? Try natin ha. I-screenshot ninyo kung kinakailangan or i-take note kung kinakailangan. Ang mga tinatanong sa board exam ay ganito na mga tanong. Say for example, number 1, I look horrible in this dress. Wala siyang instruction. Ang options lang niya, diretso guys. Tinatanong tayo kung linking, auxiliary, action, emphatic ba ang underlined na verb. In this case, ang verb natin ay look. Ano ang kasunod ni look? Si horrible. Si horrible, ano yung part of speech niya? Ang part of speech niya ay isa itong adjective. Therefore, pag ang look kasunod ay adjective, ano ang ating isasagot? Number 1, type your answers. Ano ang isasagot? Number 1, numero 1, number 1 ay, very good, that is letter A. Again, letter A, guys. The correct answer is letter A, linking ang isasagot. Very good. Magaling. Bright mo. Bright, bright. I look horrible in this dress. Ang isasagot, linking. Kasi number 1, tanawa ang look. Ang kasunod niya, horrible. Horrible is an adjective. Again, pag linking verb, ano ang kasagot? Kasunod, that is an adjective. Pag helping verb, ano ang kasunod ng has, have, had, or am, is, are, was, were? Verb din. Pero pag emphatic verb, do, does, did, ano ang kasunod? Verb din. Pero pag ang do, does, did ay nasa question mark or nasa sentence na may question mark, siya po ay auxiliary or helping verb. Pero pag ang do, does, did, wala siyang kasunod na verb or hindi verb ang kasunod niya, answer, action verb. So, ganyan dapat ang rule ha. Na kailang i-remember. Don't worry, recorded ito guys, na session. You can watch this until 12 midnight. Laban guys. Let's try number 2. Ha? Kaya ito yung mga questions na lumabas sa board exam. Please, i-focus nyo inyong mga sarili. Number 2, he does study after class. Oh, ang underline, I see, does. Number 2. So, may clue na tayo, baka emphatic to. So, i-check natin yung kasunod. Ano ba yung kasunod ni does? Verb ba yan? Ano ba yung kasunod ni does? Verb ba yan si study? Super duper verb. Ibig sabihin, kapag si does or do, does, did, ang kasunod po niya ay verb. Siya po ay, ang ating kasagutan sa number 2 ay letter D po, ate. Again, letter D ang tamang sagot. Number 2, emphatic. Kasi again, pag do, does, did, emphatic siya. Pag action verb, ang kasunod niya, letter D ang tamang sagot. Okay, let's try number 3. Okay, sige. Guys, number 3, Billy has thought of an idea. Ay, Billy has thought of an idea. Sige, ano kaya ang ating kasagutan? Ano ang ating kasagutan dyan? Guys, ang underline ay has. Ano ang kasunod ni has? Thought. So, di ba ang thought, past tense yan ni think. Ibig sabihin, si thought ay isa po siyang verb. So, kapag ang has, have, had, ang kasunod niya ay verb. Ano kaya ang tamang sagot? Answer letter. Tandadadon. Ang ating kasagutan ay letter B po, ate. Letter B, ang number 3. Kasi ang thought, past tense po yan ni think. So, ang has, ang kasunod niya ay isang verb. Very good. So, that is auxiliary. Number 3, auxiliary. Again ha, para guys, malaman ko kung anong answer, anong item yung sinasagutan nyo, maglagay kayo ng numero. Okay? So, number 3, letter B. Number 4, eto. What does the fox say? Ding, 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 ding. Sige. As in, ma'am, lumabas sa board exam. Promise. Wala ko nag-joke. Promise, guys. What does the fox say? Sige. Hala, may does. Pero, uy, ang does nasa loob ng sentence na may question mark. Agoy, ano kaya ang sagot? Again, remember, pag ang does nasa loob ng isang sentence na may question mark, ano kayang isasagot? Answer letter. Tandadadan. Ang ating kasagutan ay, again, kapag ang do, does, did nasa loob ng sentence na may question mark, ang ating kasagutan ay B po, ate. Letter B po, ang tamang sagot. Again, letter B, nahiwi akong table. Letter B, guys, ang tamang sagot. That is auxiliary or helping verb. Guys, hindi po ito emphatic. Kasi pag emphatic, dapat ang kasunod niya ay isang verb na walang question mark yung sentence. And guys, may question mark man ito. Hello. So, dapat auxiliary siya. Okay? So, that is letter B. Last item, guys, before tayo mag-move on. Next, I smell the flowers. I can buy myself flowers. Guys,
I smell. Di ba si smell sensory siya? So, pwede siya maging linking, pwede siya maging action. Ano ba ang word na kasunod ni smell? Ang kasunod na word ni smell ay, tandararan, that is, ang word na flowers or the flowers. Question, isa ba itong adjective or isang noun? Guys, syempre, ito po ay hindi isang adjective, isa po itong noun. Therefore, si smell dito ay isang action verb. Very good! And guys, congratulations, we are done with our verbs, everyone. Kaya, guys, again ha, I know you are intimidated a little or baka yung iba dyan parang chill-chill lang, but again, we are not the same. So guys, don't worry kasi may quiz ito para sa inyo. And as the day goes on, as the days go on, rather,